Hello. Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-hombre ko. Kamusta? Kung ano-ano na palang meron dito sa FB. Magandang araw, mga ka-hombre ko. Kamusta? Oy! Hindi ko pa makita kung ilan yung nanonood. Oy, 21 agad. Grabe naman kayo. Galit na galit kayo. Nakita nyo lang yung pangalan ni Norman. Galit na galit kayo? Oo. Ano yung nilalaro mo na yan? Magic sword. Yan. May konting paliwanag lang ako sa inyo, no? Mga ka-hombre ko. Ilan na ba nanonood sa akin? 200? Okay. 230? 263. Okay, sige. Sa tingin ko magpapaabot lang ako ng mga 500, no? Para at least worth it naman. And then, I'm out. Ganito kasi yan. Magandang hapon. Oo. Sige, nagbabasa-basa din naman ako ng comments. Pero may sasabihin lang ako sa inyo lahat, no? Madali lang to. Ito tungkol sa upcoming contents ko na sige lang, go. Okay. Ayan, 500 na. Okay na. Sige. Ganito yan, mga ka-hombre ko, ha. Mapapansin nyo, wala sa plano na ako nag-content ngayon ng issue na iba, di ba? Itong nakita nyo na content ko sa YT ko na tungkol kay Gio Ong, tama? Kahapon kasi, sa totoo lang, ayaw ko talaga ng gawan yan. Kaso, wala akong choice today kasi, eto na lang, no? Kahapon, mga ka-hombre ko, madaling araw ho kami. Actually, wala kaming tulog. Morning ka na nakauwi. Alas 6 ho kami dumating. Kasi, alas 6 kami dumating ng umaga. And ako at ng aking team. Kasi, mga ka-hombre ko, meron ho kaming napakatinding in-interview na naman. So, wala akong choice. Kundi, alam niyo yun, maglabas ng content na easy lang. Easy. Kumbaga easy lang na nandyan na, 20-minute lang. Kasi kung sana gumawa ako ng Kulaong or Norman Mangusin show today, hindi ho magiging ayos. Kasi sana wala akong upload today. Syempre hindi yan plano dahil gatas na gatas nga at lalong-lalo na 29th na ng January. So bilang YouTuber, kailangan maging alerto ka sa date at alam mo na patapos na ang buwan. So kailangan naghahapit ka. Yun ang tawag doon. Now, yun yung motibo. So Gio Ong was the easiest content. So yun ang ginawa namin. So na-edit agad ni Mimgad in a matter of 4 hours kahit wala kaming tulog actually. Ayun, sino ba itong mga in-interview? Huwag ka magbigay ng clue, ha? Huwag ka magbigay ng clue. Grabe ito, mga Grabe talaga. Ito talaga. Imposible na ho ito na maitatanggi mo. Well, na maitatanggi niya. Napaka-imposible nito, mga ka-hombre ko. Grabe. Ay, nako. Yung itinatanggi niya, si Madam Karen Whitmore. Alam naman natin na like face to face galing nga sa bunganga niya, 'di ba? Shout out niya pa. Pero ito, mga ka-hombre ko, itong mga susunod na interview yung ilalabas ko. Ito mga ka-hombre ko, hindi ito hindi niya na tumatatanggi o mapagkakaila na hindi niya kilala. Imposible, mga ka-hombre ko, walang ganon. So, yes, imposible. Ito, mga ka-hombre ko, yung mga ilalabas ko ngayon na interview, hindi posible na hindi niya kilala. Kasi, magbibigay ba ako ng clue? Wag. Wag na. Okay, wag na, hindi na ako magbibigay. Hindi na ako magbibigay ng clue. Pero, ako, ngayon pa lang, excited na ako. Pero ganito yan, mga ka-hombre ko. Bukas, Friday, may upload muna tayo ng Norman Mangusin show muna. So, content muna, bukas na 7 p.m. Maganda rin yung bukas,
bukas ha, as in. Hindi, 7 p.m. Content lang muna. 7 p.m. Content muna tayo bukas. Norman Mangusin Show. Balik muna tayo doon. 1 hour content. Which gagawin ko na rin in a bit. Pagkatapos noon, mga kahombre ko, Sabado, eto na yung inaabangan nyo na napakalaking personalidad, mga kahombre ko. Ano ko pwede yan? Hindi. Walang choice. Yun nga, di ba, natabi nga, dahil nga, di ba, kagabi, wala kaming tulog. Paano niya i-edit to? Imposible. Hindi kaya. O, tapos Saturday po, napakalaking personalidad. Sobrang laking personalidad ng aking i-interview. Well, na-interview ko na, tapos na siya. Eto mga kahombra ko, napakatindihong kahihiyan nito talaga. Okay. Pwede kong sabihin na itong personalidad ho na ito, mas malaki pa kay Madam Attorney Quanzon at kay Huwag ka nang masabi. ASEC Chief Lacanilao. My God, man. Ito talaga. Ito. My God. Buta. Kahit ako hindi ko in-expect na possible pala yon, no? So, it's fun, man. It's fun. Now, hindi ako sure kung Sunday or Monday ko ilalabas yung ginawa naming content kahapon, which is yung kagabi. Kanina madaling araw, which is yun nga. Yung hindi niya rin talaga maitatanggi. Yun. So, yun yung sitwasyon. So, pagkatapos nun, ano na yun, no? February na yun, di ba? Yun. So, balik na ulit tayo sa Norman Mangusin Show. Kaso, ito hong mga susunod na 3 content, mabigat to, mga kahombre ko. You'll see this for real. Pero, eto, mga kahombre ko, wait. Eto, maganda tong question. Boss, hindi ba pwedeng ikulong muna si Mangusin kahit wala pang warrant? Hindi kasi mga kahombre ko ganyan. Dahil nga, uulitin ko lang, no, meron ho tayong due process. So, alam nyo mga kahombre ko, may mga tao rin, no, na parang nawawalan na ng pag-asa dito. Minsan nga, nakakabasa nga din ako eh. Mas marami ang sumusuporta, obviously. Pero, meron din akong nababasa na scripted lang ata kayo. O kaya, scripted, ano pa ba? Hindi na gatas na gatas kayo. Gatas na gatas lang kayo. Wala namang kayong ginagawa. Hindi nyo mapakulong. Talo kayo kay Mangusin kasi hindi nyo mapakulong. Hindi, kasi mga kahombre ko, ang ating mga kababayan, masyado nang nasanay sa internet. Siyempre, with all due respect kay Senator Raffy Tulfo, siyempre naman, masyado ho kayong nasanay sa ganong style. Yung totoo, mga kahombre ko, meron tayong due process sa Pilipinas. 'Di ba? O yan, tulad niyan, mga kahombre ko, tingnan nyo. 'Di ba? Yung ikinaso niya sa akin sa Isabela was October 21 or 23 ata yun. 21, October 21. See, last week lang namin natanggap ang resolution. 3 buwan ho yan, mga kahombre ko. 'Di ba? And actually, kunwari mga kahombre ko, kunwari lang umangat 'yon sa RTC level, 'di ba? Hindi mo pa rin masasabi na panalo ka na kasi syempre ilalaban mo pa 'yon sa RTC level. Aabutin ho yan ng mga 2 hanggang 3 taon bago ang tunay na resolution. So, ayan po ang due process sa Pilipinas. Okay? So, ano bang inaabangan natin ngayon? Ang inaabangan lang natin ay yung tinatawag na resolution nung ikinaso ko sa kanya sa Parañaque. Iniintay na lang po natin yon. Bakit? Once na hindi ako sure, no, kung mananalo ako or kung tataas, hindi naman panalo pa yun eh. Wala namang ganun eh. Kumbaga kung tataas sa RTC level or i-dismiss na lang. Tulad nung nangyari sa kanya sa Isabela, tama? Kasi no prima facie evidence, di ba? Yun ang sinabi ng Isabela. Kaya dinismiss. So, pagka ho ganun yung nangyari, kunwari, wag na yung na-dismiss, alam nyo na yun. Pag na-dismiss, wala na. Pero pwede mo pa rin ilaban yun, bla bla bla. Motion for reconsideration. Pwede yun, MR ang tawag doon. Now, so panibago na naman ng reso yun.
Samantalang ngayon, mga kahombre ko, kung kunwaring umangat siya sa RTC level, yun yung inaabangan natin, na sana magdasal din kayo, tumaas siya sa RTC level. Kasi once na tumaas siya sa RTC level, depending ho sa counts na magiging desisyon ng prosecutor's office, di ba? Kunwari, ang ifinail ko, kung di ba ang ifinail niya 179 counts sa akin, kung kunwari sa 179 counts, I don't know, 10 ang tumaas na counts sa RTC level. Kung cyber libel po yun, we are talking about kasi 0 peso hanggang 48,000 pesos po ang bail nun. Okay? So kunwari 10, 'di ba? At 48,000 depending sa gravity yan ng libel na nakomit. So, kunwari, nagdesisyon yung prosecutor, di ba? Yung judge, yung nag-hold nung kaso. Nagdesisyon siya na, okay, 10 counts ang pasok. Ito, 10. Oh. So, ang mangyayari po dyan, mga kahombre ko, paglabas ng resolution at tumaas yung kaso sa RTC level, ang babayaran ko po, for example, na bail, ay 48,000 pesos times 10. So, that's 480,000 pesos. Napalunok ako. Kasabay ho niyan, ng resolution na yan, pagtaas, naka-attach po sa likod yung warrant of arrest. Okay? Ganun yun. So, in short, kung wala kang pang bail, makukulong ka muna. So, mamamagshot ka and all. So, ayan ho yung plano ni Norman Gusgusin sana sa akin. Kaya niya iniba yung address ko. Naintindihan nyo? Kaya iniba niya yung address ko. Ayan yung plano niya. So, kasi yan yung easiest way para kupalin mo yung kalaban mo. Di ba? Ayan yung isa sa malalaking butas. Pero pambabastos yan. Pambabastos ho yun. And actually, he will pay for it. So, my legal team is preparing something big for him. Pero, kunwari, mga kahombre ko, nadali talaga ako. Kulong talaga ho yun. May mugshot yun. Tapos, mga 2 days yun, mga kahombre ko. Kasi, syempre, aasikasuhin yan yung bail, di ba? May mag-aasikaso ng bail mo, yung mga abogado mo, pirma-pirma kayo, tas saka ka pa makakalabas. Siguro, 2 days kulong ka. 2-3 days, grabe na ho yung 3 days. Kulong ka, with mugshot. Dahil doon. Tas tataas na siya sa RTC level. Yun tas hearing na kayo sa RTC. Kaya yung sinasabi, Ganun yun. nag-file siya sa ganito, nag-file siya sa ganito. Oo. Pagbabayaran na lahat yun. Kaya, ngayon naintindihan nyo na, di ba? Kaya niya yan madalas sabihin na nag-file ako sa Isabela, nag-file ako sa Tugigaraw, nag-file ako sa Cagayan, sa Peña Blanca. Tapos iibahin niya yung address. Kasi iyan pong butas na yan ng ating batas ang gusto niyang mangyari. Kaso you'll need to understand na dapat yung ganyang dirty tricks mo, tulad ng sinasabi niya, dirty tricks, di ba? Yan ginagawa mo dapat sa baguhan o walang kalaban-laban. Ayun din, mga kahombre ko. Kaya madalas sabihin, kung hindi nyo naaalala, na minsan, 'di ba, ang hustisya ay tama talaga kasi tulad niyan sa Isabela, 'di ba? Wala naman akong kilala doon. Wala talaga siyang prima facie evidence, di panalo, 'di ba? Pero minsan, mga kahombre ko, kung mangyari ho ito sa isang pobre, kunwari, sa isang pobre, tas talaga may dunong, plus may kakayanan, may pera, yung tao na kinasuhan ka. Alam niyo na ho kung ano mangyayari, 'di ba? Yun yung sitwasyon dyan. And yan yung gusto sana talaga na mangyari ni Gusgusin sa akin. Kaya niya ako inunahan kasuhan sa Isabela. Kahit hindi naman siya nakareside doon. Naintindihan nyo, di ba? Nakita nyo naman, di ba? Tapos nilagay niya rin doon na di ba, binasa ko yan. So, nasa content ko yan. That content was on fire. Napakaganda nung content na yun. Kitang-kita nyo doon yung dugas niya. Plus, gusto niya rin, isinulat niya rin doon na pagka may mga letters na darating, resolution, blah, 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 gusto niya
doon isend sa address ng law firm niya, which is sa Pasig City, di ba? Pasig. Oh. Sabi mo, taga Isabela ka. But gusto mong dumating yung mga letters from Isabela mo sa Pasig City. Di ba? Gets nyo ba? Kasi wala Yan siyang yung, bahay, dagaya yes, siya. but yan yung mga butas. Wala siyang Kaya, bahay. para sa mga kahombre ko, no, lalo na sa mga simpleng mga tao lang, mabababang mga tao lang, you'll need to be careful sa mga bagay-bagay na ganyan. At dapat malaman nyo talaga ang rights nyo. Kasi literal, mga kahombre ko, sobrang minsan, ang hustisya nasa tama. Pero minsan din, delikado. Kasi, alam nyo yun, lalo na kung wala ka namang alam at wala kang kalaban-laban, talagang, ayan yung pinaplano niyang gawin sa akin, mga kahombre ko. Ganyan yun. Ganyan po yun, mga kahombre ko. Siya gumagawa niyan eh. Tas kapag siya kakasuhan, siya yung may lakas ng loob magsabing dinaraya siya. O, di ba? Tama yon, mga kahombre ko. Di ba? Paglaban mo, Boss MG, kawawa kasi mga OFW sa kanya. Yes. Ipaglalaban at pinaglalaban natin yan, mga kahombre ko. That's why we're here. Alam niyo yan, it's been, ilan na? October, November, December, January. Alam niyo, mga kahombre ko, eto sabihin ko sa inyo sa totoo lang. Before mangusin, kung i-check nyo yung aking YouTube channel, malakas naman ako eh. 200, 300,000 views ako. Consistently. 100 to 300,000 views sa YT ako. Daily. Daily vlog, daily video ang ginagawa ko. So, that's big money. Alam niyo? Siyempre ngayon, tumaas ako ng 100,000 na extra ang aking views sa YouTube ko. YouTube videos ko. Di ba? So, mapapansin nyo, mga kahombre ko, na, di ba? Na, yes, tumaas. Pero, at the end of the day, di ba? This is for the money too. Pero sa totoo lang, kung ang pinaglalaban ko lang dito sa laban na ito, pera lang, hindi ko to kailangan. Hindi ko to kailangan. Because I have everything in life. Di ba? Sa totoo lang, pera lang to eh. Para lang to sa pera before. Noon. Nung nagsimula, yung hinahamon ko siya, yung October, yun. Yung October yung start. That was for the money, man. Alam niyo yun. That was for the money. But then, nung medyo nahukay na natin, at na-realize ko na napakarami na palang na biktima ng anong to, hindi na, syempre, meron ding factor ang pera. Hindi pa pwedeng hipokrito ka. This is for the money too. Pero secondary na lang yun. Ang pinakauna, mga kahombre ko, awareness at hustisya. And I'm very happy. Kasi sa totoo lang, nawalan ako ng pag-asa mga tao. Ang mga tao ay nawalan na ng pag-asa. Kasi parang wala naman nangyayari. Di ba? Tulad ng sinasabi, wala naman nangyayari. Ano ba nangyayari? You're playing with my time. Di ba? Parang iniisip ng mga tao, ano nangyayari dito? Di ba? Walang nagkakaso, walang nagfa-file. Yung mga nagfa-file, bumibitaw din. Wala, di ba? There's nothing. So, anong point, man? Anong point ng trabaho na to? To humiliate him? Hindi, that's not gonna work. Gusto mo siyang mapikon? It's not gonna work. Gusto mo bang makabawi sa kanya? Bastusin siya sa SOCMED? It's not gonna work. Di ba? Kasi, kung pera-pera lang to, content lang, sa totoo lang, mga kahombre ko, puta, bakit ito pa yung gagawin ko? Di ba? No point. Man, ang mga kahombre ko ay strong. 3 million subs is very strong. Legit. So, no need. Di ba? Kung lehitimong ito'y para lang sa pera, para lang sa extra 100,000 views per video ko, hindi ko na to gagawin eh. Kung para lang sa pera. Kasi, ang dami nang nadadamay, di ba? Kung isipin nyo, pamilya ko, asawa ko, di ba? Magulang ko, bakit pa, man? Sayang, extra, extra sakit lang sa ulo.
Di ba? For what reason? 100,000 views lang naman nadagdag sa akin. Di ba? Pero, iba na ito. This is personal. Kasi, repentance is real. I believe in this. Lalo na yung awareness na inilalaban ko talaga. Kasi mga kahombre ko, ako kasi yung villain nun eh. So naiintindihan ko kung gaano kasama yung ginagawa niya. Kasi ginagawa ko rin yun dati, pero ang kaibahan lang, hindi lang ako nang i-scam, 'di ba? Wala akong ganyan na history. Walang ganyan pera na nandugas ng pera, walang ganon, 'di ba? Di umano pa rin naman 'yon sa kanya, no? Kasi wala pang lehitimong patunay, 'di ba? At wala So, namang mangyayaring patunay yes. kahit kailan. Exactly. Wala naman talaga. Exactly. Kahayupan ng bobo na yun. Ayun yung diferensya eh. Pero kung sa kahayupan, mga kahombre ko, kung kahayupan lang, sa internet lang kung kahayupan lang, wala akong makakatalo sa akin dyan. Di ba? Pero sa ibang bagay, hindi ko yung ginagawa. Wala akong ginagawang ganyan. Yun lang ang makakatalo sa akin. Kung laban kaming dalawa. Di ba? Yun talaga, legit. Lalo na sa pera, never. Kasi hindi naman ako nagkaroon ng problema dyan. Alam niyo yan. Kasi like I used to say before, hard work pays off. And yes, totoo ho yun. Di ba? Okay. Ito, maganda to mga kahombre ko. Maganda itong nag-comment na ito. Natawa nga ako eh. Sa totoo lang real talk ito. Pareho naman kayo ni Norman Mangusin at saka ikaw, Mark Jason. Puro kayo baliw. At saka pasikat dito sa SOCMED. Marami nga kayo pero pera ka. So pag kayo mamatay, for sure magsasama pa din kayong dalawa sa impyerno. Huh? Sinasabi mo, maraming pera kasi lang Ang gulo. dahil utak, Norman. Utak Norman to. Pero sige na lang. Ayoko naman mukhang maedad na tong nagsalita na ito. Sige basta mahalaga. Huwag kang magpaloko dyan, ha? Baka mamaya niyan, isa ka sa mauto-uto niyan. Okay lang yun. It's okay. Mahalaga, wag mong Diba? araw-araw. Oo, yan lang naman. Isa pa, kaya, eto, kung ano-ano na nga ang sinasabi niya sa live niya, nakakaumay na, paulit-ulit na lang, yes. Isa din po yan, mga kahombre ko, kasi wala na ho tayong magagawa dyan. At mga kahombre ko, meron kayong malalaman one of these days. Galing mismo sa bunganga ng taong nakakakilala sa kanya. Na, my God, makakakita kayo sa kanyang YouTube channel ng mga comments na pro sa kanya. Maintindihan nyo na kung bakit yan. Yung sinasabi niyang trolls, actually that's for him. Legit yun, mga kahombre ko. Pero anyway, mga kahombre ko, ganito yan. Bukas na lang ulit, I need to work, kita nyo, paus pa ako kasi wala pa rin talaga akong tulog, magbutsa. The sacrifice is real here, mga kahombre ko. Tindi. Dinaig na namin ang tunay na journalist, no? Follow up mo yung hamon mo kay, Okay? kay Norman. Yung hamon mo, di ba mayaman siya? Yung hamon, Nasaan? Nagpakita nga ba ng 100,000 si Norman kanina? hindi naman 100,000 hamon mo, 1 million. 100,000 nagpakita siya? Totoo ba? Parang may 100,000 nagsabi. yung hayop na yan. Nagpakita ba ng 100,000 si Norman kanina? Pera, nakapera. Ayun, Norman. China-challenge kita. Magpakita ka na 1,000,000 piso. Ayun. Pakita mo na mayaman ka talaga, di ba? Wala total trip-trip na lang naman ata to sa'yo. So, di ba? Yun. Pero anyway, mga kahombre ko, parating yung tandaan. Atin nung ipaglaban ang katotohanan parati. Huwag kayong magsisinungaling, guys. Kasi kalokohan ho yan. Okay? Pagka nagsimula kayo sa isang kasinungalingan hanggang sa dulo, puros kasinungalingan na po yan. Yan yung pinaka-hate ko, sa tao. Sinungaling at deceiver. Ayoko sa Buti ganyan. na lang, babe, hindi ka Susuka talaga ako. Ayun talaga, hindi. Buti na lang talaga. Kasi kung sinungaling ka,
Yun talaga. Gisulti na kita. Oo. De, malabo ako dyan. Sa sinungaling mga kahombre ko, out. Ayoko yan. Ayun nga eh. Sa sobrang totoo ko, doon ako napapahamak. Yun yung problema doon mga kahombre ko. Yan yung problema doon. Yun. Anyway, mga kahombre ko, again, may bukas na ang aking content tungkol dito. Meron ako content kay Gio. Maraming hindi aprobado sa sinabi ko kay Gio. Pero kasi, alam nyo yun, pasensya na kayo because I really believe in Gio. Kasi sabi ko nga sa video ko, siya na lang yung natitira, hindi nagpo-promote ng sugal, hindi hinayupak sa social media. Malinis siya sa SOCMED, guys. So, wag nyo nang pansinin yun. Yun naman sa labas na yun na social media. Ang isipin nyo na lang, isa siya sa magandang ehemplo para sa mga anak nyo o kung ano man, di ba? Kasi yung pinapanood nyo, yun. Doon nyo siya i-judge. Wag yun sa pagiging normal na tao niya. Kasi man, anong pakialam mo sa kanya? Nandun siya sa buhay niya. Buhay niya yun eh. That's his choice. Bahala siya sa gusto niya. Basta tayo, pwede lang natin siyang i-judge bilang siya si Gio Ong sa social media. Yun lang. Di ba? MG, sorry for some stuff I said before. Oh, no problem ka, hombre. Tandaan mo yan. It's okay. Repentance is real. Totoo yan. Basta parati yung tandaan, no? Totoo naman sinasabi ko eh. Kahit i-check nyo sa YT ko. Di ba? Hindi... para lang sa 100,000 na views na extra na nabigay sa akin ng tao na to. Same lang naman eh. Alam niyo yun? Hundreds of thousands pa rin kinikita ko kahit hindi siya yung content ko. Diba dito, million, syempre, actually kaya ko rin mag-millions anyway. Pero, alam niyo yun mga kahombre ko. Parati niyo yan. Yeah, so hundreds of thousands, millions. So, hindi siya problema. Pero iba na tong laban na ito. This is incredibly exciting for me now. Sobra. Nanggigigil ako. Anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang muna ako, no? I think kailangan ko na rin kumain at kailangan ko na mag-content. One love. Good fucking vibes. See you guys tomorrow ha, 7 p.m. On fire dapat kayo sa Norman Mangusin show natin. Masaya yun bukas. Sa ngayon, panoorin nyo muna yung kay Gio Ong kong content. Good night. Good day, mga kahombre ko. Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa suporta nyo. One love. Good fucking vibes, man. One love, mga kahombre ko.